Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Amadeus. Hinihiling ko na mag-imbita kayo na makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayanin mag-isa ang istoryang ibabahagi ko ngayong gabi. Hindi ko na patatagalin pa. Magsisimula na ako. Taong 2015, Batangas. Ang kwentong ito ay hindi sa aking personal na karanasan. Ngunit ito ay naibahagi sa amin na kumpletong detalye ng isa sa aming mga pinsang babae. Nangyari ito mismo sa kanyang kapatid. Nakakalungkot. Dahil ito ay isang trahedyang magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din tanggap ng buong pamilya. Nagtitiwala naman ako na walang sinuman mula sa mga makikinig dito ang magbabahagi nito sa labas na channel mo, Amadeus. Nang walang pahintulot namin. Itago mo na lang ako sa pangalang Don. Ilang taon na ang nakakalipas, marahil ay nasa 6 o 7 taon na ang nakakaraan nang ang aking pinsang lalaki ay namatay ng mas maaga. Wala itong sakit na malubha o anumang may kaugnayan dito. Basta malakas ito at bigla na lang nanghina. Bigla ng kanyang pagkamatay at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin namin ito naiintindihan. Hindi pa din namin kayang ipaliwanag. Maging ang mga dalubhasa ay walang nasabi sa aming eksaktong rason ng kanyang pagpanaw. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kuya N. Si Kuya N ay isang klase ng taong madaling lapitan. Siya din yung klase ng tao na palaging nakangiti, maliwalas kumbaga. Kahit hindi mo ito kilala, pag nakita mo ito ay talagang mapapangiti ka dahil sa taglay nitong karisma na kayang atang pangitiin kahit ang pinakamasungit na matanda sa lugar namin sa Batangas. Palagi pa ako nitong binibiro noon na sa tuwing magkakasama kaming magpipinsan at nagkakainuman sila. Lagi nitong sinasabi na ganitong ganito ako noong kabataan ko eh. Dangan nga lang at nasira nitong tumanda ako. Si Kuya N ay namatay bago sumapit ang ika-40 nitong kaarawan. Meron siyang naiwang 3 anak. Isang babae at saka 2 lalaki. Inaanak ko pa yung isa. Masasabi kong napakabuting tao nito nung nabubuhay pa. Malapit ang tahanan nila Kuya N sa bukiran ng mga magulang niya. Bilang siya din naman kasi ang nakatalaga para mangalaga ng lupaing iyon. Sa kadahilan ng ang bahay naman ng kanyang mga magulang ay sobrang layo. Bukod doon, matatanda na ang mga ito para pumunta pa. Nasa pinakasentro ng baryo ang tahanan ng mga ito kasama ang buong angkan namin. Isang buong compound ito na ang lahat ng nakatira ay buong kamag-anakan namin. Sa likod ng compound naman makikita ang mismong taniman na pag-aari ng buong pamilya. Hati-hati ito sa mga magkakapatid, mga tito at tita, kabilang ang mga magulang ni Kuya N. Dangan nga lang at sa pinakadulong taniman pa makikita ang lupain ng mga ito, kaya doon na rin nagtayo ng bahay sila Kuya N. Ang taniman dito kadalasan pala ay hindi yung typical na bukirin. Hindi yung typical na makikita mo sa bukirin, kundi mga taniman ng kape at mga punong hitik sa bunga gaya ng mangga, santol, dragon fruits, etc. May kasama itong picture sa huli.
Kaya naman sa kabila ng maraming kabahayan, mapuno at presko pa din sa aming lugar na malapit sa Tagaytay. Si Kuya N ay nagmamayari ng isang maliit na electrical at welding shop sa lugar namin. Kapag Sabado at Linggo ay inilalaan niya naman ang oras niya para asikasuhin ang kanyang mga pananim. Sa isang pati ng taniman nila ay may isang matandang puno ng mabolo. Ayon sa mga magulang nila, ito daw ay nakatinim na doon mula noong sila ay mga bata pa. At walang sino man ang nakangahas na pumutol niyon dahil sa paniniwalang ito ay binabahayan ng itim na engkanto. Kaso nga, ang problema sa punong ito ay pinamumugaran ng mga peste, kagaya ng higad o tilas naman kung tawagin sa amin. At dahil nga bilang si Kuya N ang nangangalaga ng lupaing iyon, pinaputol niya ang punong iyon na hindi man lang ipinaalam sa mga nakakatanda o sa kanya mga magulang. Dito nagsimula ang nakakapanghilambot na pangyayari matapos itong maputol. Ayon sa mga nakarinig, ilang araw matapos niyang putulin yung puno, nagsimula na daw magkwento si Kuya N na may naririnig siyang bumubulong sa kanyang sa bahay. Higit lalo pagsasapit na ang gabi. Minsan daw may naririnig siyang boses ng babae na tumatawag ng pangalan niya na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa o sa isang lugar na parang kulob. Yung parang nasa loob ka ng drum. Bagamat at di na bago sa pandinig ng mga tao sa amin ang mga kwento ng kababalaghan at misteryo, ipinagkibit balikat na lamang nila at sinabing marahil ay nasosobrahan lang sa pagtatrabaho si Kuya N. Siya din kasi ang nag-iisang nag-aasikaso sa mga anak nila, sa kadahilan ng ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa bayan sa Laguna. Umuwi lamang ito kapag Sabado hanggang Lunes, kaya naman yun lang din ang pagkakataon ni Kuya N upang makagalaw ng maayos sa lupain nila. Hanggang sa umabot na sa puntong naging mas malala ang pagpaparamdam sa bahay nila. Ang boses nagsimula nang magkaroon ng anyo. Ayon sa kanya, kadalasan daw ay nakikita niya sa loob ng kwarto na tuwing naalimpungatan siya sa pagtulog merong isang matandang babae na nakasuot ng kulay itim na damit. Mahaba ang buhok nito. Kulubot ang mukha at namumula ang mga mata na tila apoy na nagniningas habang nakatitig sa kanya ng masama. Nagsimula na din siyang lagnatin at makaramdam ng kung ano-anong sakit sa katawan. Hanggang sa dito na rin nagsimula ang pagsulpot-sulpot ng pagkawala sa sarili ni Kuya N. Naisipan na ng pamilya na kumonsulta sa albularyo dahil maging ang mga batang anak niya ay ginagambala na din. Nakakakita na din ang mga ito ng mga nakakapangilabot na ninanalang kada dapit hapon. Pagdating daw ng albularyo sa bahay ay hindi na ito mapakali ni makatuloy sa loob dahil ayon dito ay sadyang napakalakas daw ng presensya ng kung anuman ang kasalukuyang nakatira sa loob ng pamamahay nila Kuya N. Hanggang sa tinanong nila si Kuya N kung may pinultol ba ito ng matandang puno, at dito na nalaman ang ginawa niya sa mabolo. Nung marinig ito ng albularyo ay agad itong nagsagawa ng ritual upang kausapin kung sino man o anuman ang gumagambala kay Kuya N. At habang nasa kaligitnaan daw ito ng isinasagawang ritual ay ganun na lamang ang panghihilakbot ng buong mag-anak. Nang may isang matandang babae ang bigla na lamang lumitaw sa gitna ng bulwagan. Galit na galit itong nakaturo kay Kuya N. Maya-maya ay nagwika ito. Bakit mo pinakailaman ang pagputol sa aking tahanan? Ang tahanan
tahanan ng aking lahi na mula sa Paul ay hindi naman nang gagambala. Dahil sa ginawa mo, hindi lang tahanan ang nawala sa amin. Maging ang aking ibang kalahi ay nangmatay dahil agresibo mong pagsunog sa aming tahanan. Ang kapalit ng ginawa mo ay walang kapatawaran. Buhay. Kapalit ng buhay na nawala. Hanggang sa kadulutuluhan ng angkan mo. Saka ito nawala habang nagpupuyos ang galit na nakatitig kay Kuya N. Nagawang mapakausapan ng ito ng albularyo pero sa kasamaang palad. Hindi daw gaya ng unang ritual na naitaboy ang ganito kalakas na elemento. Sobrang galit. Ang nagawa lang nito ay alisin ang sumpa sa ibang kaanak. Pero hindi kay Kuya N. Ang naipayo niya lang ay bantayan ng mabuti si Kuya N. Hindi umano titigil ang matandang nakaitim hanggat hindi ito nakakapaghiganti. May ibinigay na pakontra yung albularyo. Hindi ko na matandaan kung katulad ito ng kulay pula na iniipit o yung isinasabit sa katawan. Basta kabilin-bilinan niya ay huwag daw itong tatangkaing hubarin. Tumagal ang araw at napatunayan din itong walang bisa base sa mga nagdaang pangyayari. Walang pagbabago. Paulit-ulit lang na ganun pa rin ang nangyayari. Pinapakitaan at pinagpaparamdaman pa rin ang buong mag-anak. Nagdesisyon ang tita-tita ko na sa bahay na muna nila tumira sina Kuya N at ang kanyang mga anak na nagsisimula na ding matakot sa ikinikilos ng tatay nila. Habang ang asawa naman ni Kuya N ay umuwi na din muna pansamantala upang bantayan ang kabiyak na nooy mas napapadalas na ang pagkakawala sa sarili. Akala nila kapag umalis sila sa bahay nila, maiiwan na doon ang kung anumang nanggugulo sa kanila. Yun ang akala nila. Dahil mas naging malala ang sitwasyon magmula nang lumipat sa bahay ng magulang niya sila Kuya N. Naging parang mas bangungot iyon para sa lahat. Ang pagkawala sa sarili ni Kuya N ay inawi sa ilang beses niyang pagsalisi sa mga bantay niya sa bahay. Palaging ang diretso niya sa pinakalamalapit na tulay sa barangay. Ang tulay na ito ay may kataasan. Tignan niyo yung picture sa ibaba. Ngunit ang ilalim ay mababaw pero punong-puno ng malalaking tipak ng bato. Kaya naman ang sino man magtangkang tumalon dito ay tiyak na mamamatay. At pihadong maggugutay-gutay ang katawan dahil sa talim ng mga batong nakausli. Sa ilang pagkakataon na nagtangka si Kuya ay na tumalon, maswerteng inabutan siya ng mga kabarangay namin at nagagawang pigilan. Nagsimula na ding maging usap-usapan sa baryo ang nangyayari sa kanya. Madami sa kamag-anakan namin na hindi nakasaksi sa pagpapakita ng matanda ay iniisip na baka nababaliw na si Kuya N at kailangan nang dalhin sa ospital upang mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng siyensya at tulong mediko-profesional. Iniisip din nilang baka Alzheimer yon, pero sa lahat ng konsultasyon nila, palaging nagiging normal si Kuya N. Kumbaga, nakakasagot ito ng maayos at kumikilos na animoy normal. Pero nawawala siya sa sarili paglabas ng ospital hanggang may uwi siya sa bahay. Habang naghahanap pa sila ng ibang solusyon, napagkasundoan nilang ikandado si Kuya N sa loob ng kwarto. Nakapadlak sa labas yung kwarto niya tuwing walang maiiwan sa kanya magbabantay sa loob. Isang tanghali na iwan nakabukas ang pinto ng kwarto ni Kuya N matapos siyang dalhan ng pagkain ni tita. May mga tao naman sa labas ng bahay nila dahil nasa kanto ang bahay nila tita. At ito ay kinonsideran nilang ligtas
dahil madaling mapapansin si Kuya N sakali mang ito ay lalabas. Pumasok daw sa kwarto ang bunsong anak ng babae ni Kuya N na kasalukuyang nasa edad 4 o 5 noong mga panahong iyon. Yumakap daw sa kanya si Kuya N habang umiiyak at humihingi ng kapatawaran. Kinahapunan nakita nilang si Kuya N na wala ng buhay at naliligo sa sarili nitong mga dugo. Patay na din ito nang isugod sa ospital. Cause of death: multiple stab wounds sa lahat ng vital organs niya sa katawan. The wounds inflicted to his body really showed signs that whatever did it had no intention of giving him a chance to live. But the knife that was used was found on his hand. He was tightly grasping it, which resulted to it getting declared as suicide. It was impossible to be murdered as his immediate family members were just outside the vicinity of the home. Not to mention the location of the home. People would have heard the commotion from meters away. Nothing was out of place sa kwarto niya when he was found dead. To say it was shocking for the family was an understatement. We were all devastated. I was in Manila working when I heard the news, and I was dumbfounded. Both the doctors and those who did the autopsy couldn't believe the report, dahil isang saksak sa vital organ would already be detrimental per se. What more kung halos lahat ng vital organs ang tinarget, and it just didn't make sense. Paano mo pa magagawa yun? It's practically impossible to have the strength and the life to carry that out. No one ever dared to explain to them what was happening. But for the family and the people who knew what they had to deal with that led to this traumatic death of a loved one, they knew. It was brought upon by something that goes beyond science. Pasensya na hindi ko na tinranslate sa Tagalog kasi medyo mahaba-haba at saka busy rin ako. So paano yan? Kayo na bahalang umintindi. Balik tayo sa istorya, sorry. Sa unang gabi ng lamay, walang sino man ang nangahas na pag-usapan ang anuman o alinmang koneksyon na posibleng dahilan ng insidente. Dito pinagsama-sama kaming lahat na magpipinsan. Sa nakakalungkot na pagkakataon, nagsama-sama kaming lahat. Umiiyak, nagugulumihanan at hindi makapaniwala. Yung kabaong ni Kuya N ay nakasara lang mula sa una hanggang sa huling lamay. Akala namin ayun na ang katapusan ng lahat. Lahat ng kababalaghan dahil nakuha na ng babaeng itim ang paghihiganti na gusto niya. Hanggang sa dumalaw ang isa sa kamag-anak namin sa tuhod, kasama ang anak nilang babae. Wala kaming kaalam-alam na ang anak pala nito ay may abilidad na makakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwang nakikita ng mga normal na tao. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Claire. Nagulat na lang kami sa komosyon na naganap sa pagdating nila. Agad-agad na wala ng malay si Claire. Binuhat siya ng ilang mga kalalakihan at agad na dinala sa bahay ng mga lola niya. Malapit lang din naman iyon sa bahay nila tita. Nung mahimasmasan siya, kinuwento niya ang lahat-lahat. Ang lahat ng nakita niya habang umiiyak at takot na takot. May nakita akong matandang babae na nakaitim, nakatayo sa paanan ng kabaong ni Kuya N. Galit na nakatitig sa akin habang hawak ang kaluluwa ni Kuya N sa leeg. Nagulat kaming lahat sa tinura niya at yung iba'y napaiyak pa.
Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero pagkatapos sa mailibing ni Kuya N, wala naman nang sumunod na nanggambala o nangyari sa pamilya niya. Ang bahay na tinitirhan nila na pinag-utagatan ng lahat ay binenta na din. Maliban na lang sa mga naririnig naming kwento paminsan-minsan na yung mga kadalasang nagbibiyahe daw ng madaling araw o hating gabi ay mayroong nakikita nakaitim sa may gate ng lumang bahay nila tita. Kung ito man ay yung matandang babae pa din na gumagambala at kumuha sa kaluluwa ng aming pinsan. Sana wala nang maging kasunod pa. At sana matahimik na siya at hindi na muling manakit pa at manguha ulit ng buhay ng isa sa kamag-anak namin. Magandang gabi. Mabigat sa dibdib yung istorya, no? Gaya ng mga nauna kong babala, hindi lang sa akin maging sa mga katulad kong may kaalaman at nagkaroon ng pagkakataon na makasalamuha ang mga kagaya nila. Respeto. Huwag mong isiping hindi totoo ang mga bagay na hindi kayang abutin ng isip mo. Hindi mo kailangan makakita para maniwala ka. Hindi mo kailangan maniwala para makakita ka. Kung alam mo naman sa sarili mong hindi mo kakayanin, kagaya natin, may ibang nilalang ang nakatira dito sa lupa, ang naghahangad ng pantay na karapatan upang mamuhay ng tahimik. Nakakalungkot, pero sana magsilbi itong aral sa lahat. Magandang gabi.